Davao. Congrats Duterte, daog tatay no? Kasi mga iboto, Nograles o Duterte? Duterte no, grabe layo ang biya ni Kanay. Nograles, tama gid ang survey nga nasa ano na sila? 3%. Oh, kamo guna sila, akong tansya draan agi na sila plano nga dayaon. Di ba? Kay dagan-dagan ano kanang di ba kabalo sila nga gyud sila makadaog. Di ba? So makadaog na sila dayaon mo nga istorya ni Tambalos-los dra og ni Kuan BBM nga grupo. Dagan-dagan lang gud aron ingnon ba? Nga ano, di ba pag at least kung dayaon nato dili na kayo kuan, dili kayo ina nakong sumpaki kay kita man gid inyong trabaho from day 1 hantod na human, grabe inyong meeting, di ba? Bisag walay tao, bisag walay viewers, bisag walay mga audience, kita man gid ang ano, kita man gid ang ilahang pagpaningkamot nila Carlo Nograles ug Mix Nograles nga sige kuan kanang kampanya. Oh, si pangatag ayuda na ba? So pag madaog man sila panang lit sa daya, so dili kayo sila dako og kanang tulubagon anang ano baka na-explain, di ba? Ang ilahin ko daw kita man ninyo. So effective gyud ang among kumpanya, di ba? Rin or shine, ha, bot lagi. So congratulations sa ating mga taga Davao kasi nga ano pa rin tayo no, Duterte solid. Ang galing kahit si Amy Marcos tsaka si Camille Villar hindi sila pumasok sa top 12 sa ating mga Davaoenyo. So ganyan talaga kalupit ang mga taga Davao pag sinabing Duterte talaga. Hindi nyo pwedeng yama-yamaan no. Huwag nyong yurakan ang mga Duterte kasi kita nyo ang pwersa ng mga Davaoenyo, di ba? Ang galing na ni ano ha, Amy Marcos, laking tulong yan sa ano sana sa impeachment ni Bibi Sara tsaka sa pagka-uwi ni Tatay Digong. Pero kita natin no, dahil nga sa sinabi ni Tatay Digong na kay Robin and Honasan, kaya ayun, pasok ang dalawa sa top 12. Grabe, solid. Tsaka Cebu no, grabe na Cebu. Marami thank you sa inyo mga Cebuano. Iba rin kayo magano no, mag-support sa Duterte. So nanalo si Pambari 4 although at this very moment hindi pa na-proclaimed ng ano ng Comelec ng Cebu ang win ni Pambari 4, but still yun na yun no, hindi na pwedeng dayain yun, sobrang laki ng agwat So dito sa Davao City, congratulations kasi ano pa rin tayo dito, Duterte pa rin no. So walang ano, walang sino man ang pwedeng manalo dito. Well, pwede naman, walang demokrasya ho tayo ha. So hindi ho sinabing naghahari-harian ang mga Duterte sa Davao City. Kita nyo naman kasi kung naghahari-harian pa sila, edi sana din na sila taon nito magpapainit, magpapaulan no, sa pangangampanya during election. Pero ang ganda lang talaga sa totoo lang ha, ay hindi ako makakarelate yung mga bayad-bayad na yan, yung mga vote buying, yung mga usaping vote buying, ayuda, basta yung mga namimigay ng ano ng kamang-kamang kung tawag sa mga ano ngayon mga trending ngayon no, very popular in trending na mga hashtags sa Facebook is yung kamang, yun ang mabigayan ng pera, parang last minute ganun. And dito sa Davao City walang ganun no, walang although naalala ko dati like 2009 ba yun, no, yung kay Mayor Sara Duterte versus kay Sara Duterte versus Nograles no, yung tatay si Prospero. Naalala ko noon na meron daw 300 pesos yun na pinamimigay. Oo, pero syempre wala pag mga ganyan na kasing mga bigay-bigayan, ang makatanggap lang ho niyan talaga ay para yung mga malapit lang sa barangay, yung mga malakas no, malakas ang kapit sa barangay. So tayo hindi tayo nakatanggap noon, pero yun talaga yung ano, yung dinig sa kabila merong ano bayaran 300 pesos. Kaya nga nung natalo, hindi ako sure ha, kasi sa ano yan representative yun parang line up yata ni Nograles if I'm not mistaken, si Joji Ilagan, I'm not sure ha. So mga taga Davao nga dyan, please let me know in the comment box, paki-enlighten nyo ko kung tama ba yung mga binanggit ko dito. Basta yun lang ha, based lang sa aking pagkakarinig na that time bata pa ako noon, first time voter no? So in my 19 or ano, basta bata pa ako noon, first time voter no, kakarehistro ko lang sa Comelec. Tapos yung tumakbong ano nas mayor no, so sparring si Sara Duterte and Prospero Nograles. Yung anak batang Duterte and matandang Nograles ang naglalaban-laban nun na namimigay nga daw ng ano ng 300 pesos ang kabilang kampo, ang kampo ni Nograles. Tapos syempre sa mga Duterte hindi na kailangan mag-ano yan, mamigay ng pera kasi nga ano yan sila mga loyal ang mga tao sa kanila no, mga honest to goodness ang mga Duterte, magaling silang mamahala sa Davao. Kita mo naman, ganda ng Davao City ha. Underground cabling system, 3 kalye na meron kami dito na walang makikitang gawad ng kuryente overhead.
So hindi yan basta-basta ma-achieve ng isang mayor kapag ka inutil sila, kapag ka incompetent, bobo, kapag ka kurakot at tamad, no? O kasi syempre, pag bobo, kurakot, tamad, mas inuuna ang sarili, pahinga, lakwatsa, lamierda, inuuna ang pagnanakaw ng pera, no? Yung kanyang bulsa pinupuno niya muna bago gagawa ng mga proyektong kapakipakinabang para sa lahat ng mga mamamayan, mayayaman man o mahihirap ay makikinabang. So walang ganong project ang mga inutil, bobo, kurakot, pulpul, tamad na mga mayor, no? Walang ganong mga programa at mga advocacy at mga proyekto na kagaya ng mga ginagawa na Duterte sa Davao City. So Davao City, Duterte talaga ang sakalam. Kita naman natin, hindi naman talaga mananalo ang Duterte, si Rodrigo Duterte as President landslide sa Pilipinas kung siya ay walang napatunayan, kung siya ay walang ma-flex, no? And maipagmalaki na kanyang mga achievements ito sa Davao. Although hindi naman siya nagmamalaki niyan, mga tao lang naman ang mga nagfi-flex, no, sa kanyang mga gawa, no, sa kanyang mga projects. Oo, and of course, dahil nga sa mainstream media na hindi man niya binabayaran ng mainstream media, pero napaka very controversial kasi ni Tatay Digong as mayor. Kaya ayun, lahat ng mga sinasabi niya, lahat ng mga putakti sa kanya, yung mga bash, kino-confirm ng mainstream media, no? Kaya ayun, napatunayan na mali pala. Sinabi nilang anti LGBTQIA discrimination, ganun. So ano daw, basta sa Tatay Digong, rapist daw, ganun. So ang dami mga speculation, dami mga paratang, no, kay Tatay Digong sa kanyang during sa kanyang yung nalalapit na campaign or nalalapit na election sa 2016, no. Balikan na natin yung presidential election. Kumbaga gusto ko lang i-attest and i-proof na hindi totoo, ay ibig sabihin na hindi naman talaga mananalo si Duterte kung hindi sila magaling sa Davao City, di ba? Tingnan niyo si Binay, ginawa ni Jejomar Binay na example ang Makati. So ganito kami sa Makati, ganito din kayo sa buong gusto sana maging ganito sa buong Pilipinas. O, di ba? So hindi effective yung yung ganong kanyang setup kasi nga ano bang meron sa Makati? Yes, mayaman ang Makati, pero ang nagpapayaman naman talaga diyan ay hindi naman si Binay kundi ang mga Ayala. O, di ba? At kung ano pang mga business, mga private sectors. O, sila yung nagpapayaman ng syudad ng Makati, hindi talaga Binay. O. So samantala sa Davao City, kapag sinabing ganito kami sa Davao City, sana ganito din sa buong Pilipinas. So ibig sabihin nun, ano bang meron sa Davao City na wala sa ibang lugar sa Pilipinas? Unang-una, safety. Yan, number one ho talaga yan, safety, no? Safety equals progress, no? So walang progress ang isang bayan, ang isang lugar kapag walang seguridad. O, di ba? So ganun yun. So, pag hindi peaceful, pag magulo, insurgency mataas, so walang walang investments. Pag walang investments, walang trabaho. Pag walang trabaho, so gutom, poverty incidence napakataas, no? Sa Davao City, we have 5% poverty incidence, so maliit lang ho yun, no? Compare sa population natin na 2 million population, mahigit. So ibig sabihin ho noon, per 1 million, meron tayong 5%, so that's 50,000. So times 2, so that's 100,000 katao lang ang nasa Davao City na walang kakayahang bumili ng pagkain, basic needs or basic necessities. So sila yung umaasa siguro sa purpose at kung ano pa. Anyway, so yun lang, bali Davao City, congratulations. We have the best, no? We don't need change. Yes, Davao City is indeed the best city, no? One of the best, no? Hindi na lang natin sabihin na pinaka the best, no? So one of the best city in the Philippines. So sa mga Nograles, yan, tuloy nyo lang ang pagsasayaw, kinding-kinding, TikTok, no? Laban lang, no? Hindi pa natatapos ang sayaw ka lang ng sayaw. So see you sa 3 years ulit, no, sa Baluta ulit magkakakilala. Wag kasi kayong manira. Ito kasi si Bernie Alag, sinisiraan niya na maayos si Mayor Baste. Hindi niya alam na times 3 ang progress ng Davao City sa time ni VP Sara Duterte, ginawang times 3, no, ni Davao City Mayor Baste Duterte. O yun. Tapos syempre, binoto ko rin si Rigo Duterte, so give chance sa batang Duterte. Kumbaga parang training ground, training field. Yan ang maganda, no? Magsisimula muna sa mababa ba. Hindi kagaya kaya sino ba 'yon? Wait lang ha. Luis Manzano. Ayun, 'di ba? Si Luis Manzano kasi nabasa ko sa comment section kanina sa mga Facebook na mga post na hindi naman daw talaga mananalo si Luis Manzano sa ganong estilo na pangalan lang na Santos, Vilma Santos Recto. O gano'n, no? So Luis Manzano na mananalo siya dahil sa pangalan, kundi dapat magpakilala daw talaga siya muna sa mga taga Batangas by gawa, no, hindi sa pangalan lang, no. So magpakilala siya by gawa. So di ba ang lalalim ng mga taga Batangas, no, mga Batanggenyo, galing. So hindi sila basta hindi nila basta kinikilala ang mga tao, ang mga politician sa pangalan lamang, kundi sa
kanilang gawa talaga. So galing, no? Congrats naman mga taga Batangas na sa mga ganong ano ninyo, ganong prinsipyo. Okay, balik tayo dito sa Davao City. So yun lang ano, balik congratulations sa Davao City. We have the best, we don't need change. Yun, so that would be all. Thank you for watching. Congratulations. Basta Davao City pa rin, Duterte pa rin. Wala makapantay sa galing ng mga Duterte. Oh, kahit nga sa ano nga kay Tatay Digong, no, mayor, presidente, wala makapantay sa kanya, no, trust ratings napakataas. Pwede man, meron man siguro makapantay sa kanya yung anak niya si BP Sara, pwede si Kong Pulong or Baste, di ba? Pero yung iba, kung sige, galingan nyo, no? So do your best, no? Oh, do your best na mga ibang politician coming from different provinces and regions, no, sa Pilipinas. Galingan nyo, malay natin. Welcome naman lahat, no? Marunong naman talaga mga Pilipino mag-appreciate, marunong naman mga Pilipino bigay ng papuri, no, and compliment. And isa dyan ay ang pagboto natin. Kumbaga, hindi lang sa praising and compliments by words, kundi talagang pinapakita natin sa boto. Hindi man tayo araw-araw bumoto, hindi man tayo linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, kundi every 3 years lang. Pero at least dyan nang may kita natin, no, yung ating mga kinikim-kim na galit at inis at puot sa mga politisyan ng mga abusado. Kagaya ni Gwendolyn Garcia, grabe kung makaasta yun, akala mo talaga rayna ng ano, no, Cebu. So yun, talo siya ngayon, di ba? So yun, buti nga, so pick up ni mo ano, no, Gwendolyn Garcia, like iba kasi siya gumalaw at umasta sa stage, akala mo talaga ano, siya yung ownership niya yung buong isla ng Cebu. Anyway, so Davao City, balikan natin yung, yun na nga yung boto, no. Bumoboto tayo, yung ating galak at tuwa naman is pinapakita rin natin at the same time sa boto rin natin, di ba? So tingnan mo yung Duterte, sobrang mahal ng mga tao ang mga Duterte. So hindi lang pinanalo si Tatay Digong dito sa Davao, hindi lang pinanalo ang mga PDP laban na senatoriables, kundi maging mga local na mga kandidato pinanalo. For example, yung sa Zamboanga City, di ba? Itinaas lang naman ni BP Sara yung kamay, di panalo, di ba? Si Pambari 4 ng Cebu, basta marami, sobrang daming mga Duterte aligned na mga local official, mga local candidates ang naipanalo ni BP Sara by raising their hands, by support, no, ganon. And also ang dami ding mga local candidates, no, na napataob, natalo dahil nga sa yun, ikinampanya ni BP Sara na wag iboto. So yun, talo, di ba? So yun lang, no. So thank you for watching and happy congratulations pala gano'n, no. So it's a big major win talaga sa mga Duterte, hindi lang sa Davao City kundi sa buong Pilipinas.